Sa bahay na ito, may kung anong nilalang daw ang nakikibahay. At mahigit kalahating taon na raw na nandoon. Pero ang mas nakakagulantang pa, ang houseboarder, hindi pala tao. Nako, paano nangyari yan? At ngayon nagkakabukingan na. Sino kaya ang unang ma-evict sa pinag-aagawang lupa estebahay? Sa Batasan Hills, Quezon City, natunto namin ang bahay na tila may kung anong gayuma. Ang naninirahan dito, pamilya ni Chelsea. Dito kami nakatira sa mama ko kasi lahat po kami nakatira talaga dito magkakapatid dahil gusto niya magkakasama kaming lahat. Sa 3 palapag nilang tahanan, may kanya-kanyang kwarto ang 8 magkakapatid kasama ang kanika nilang pamilya. At lahat sila kumbinsidong may nakikitira nga rito. Halos araw-araw na siya nandyan eh. May mga time na bumibigat. May pusa ho kami. Isang araw umuwi ho siya. May malaki na siyang kagat dito sa leeg niya. Ang bahay daw ni Chelsea, lapitin ng mga wild animals tulad na lang ng ahas. Nag-aalmusal kami ng mama ko. Then tahol na tahol yung aso. Tapos paglingon ko po dun sa kusina namin, meron ng ahas dun na gumagapang. Simula po nun, talaga nagkaroon ako ng phobia sa ahas. Hanggang Enero nitong taon, nang isang pangamba na naman daw ang bumulabog sa kanila. Isang gabi, nagpapahinga kami, nanonood kami ng TV. May naririnig akong kumakaluskos sa kisame. Lagi na lang may gumagapang sa kisame namin hanggang sa dumating yung isang araw na sobrang bigat na nung yapak niya. Sinubukan daw itong pagsawalang bahala ng mag-asawa sa pag-asang daga o pusa lang ang kumakaluskos sa kisame. Hindi ko pinansin. Kasi ayoko rin siya bigyan ng takot. Pero may bad feeling na ako dun sa kumakaluskos. Pero ang bangungot sa kisame, di nawala sa mga sumunod na 7 buwan. Hanggang ang kaligtasan ng kanilang mga anak, hindi na raw nila kayang isang tabi. Sa butas na ito sa kisame na dapat sana'y paglalagyan ni Jopet ng downlight, nakaisip sila ng ideya. Sinubukan nilang kunan ng litrato ang kisame mula sa maliit na puwang at dito nakakuha sila ng imahe ng isang ulo. Mukha siyang ahas, tapos may dila. Akala ko ho talaga sawa at medyo malaki na. Kamangha-mangha at kahanga-hanga, pinusuan, sinare at kumiliti sa interes ng online universe. Pero bakit nga ba nag-viral ang mga video ito? Samahan niyo akong himayin at alamin ang mga kwento sa likod ng mga viral video at trending topic dito lang sa... Ay mong alam, Kuya Kim! At dapat, kayo rin. Picture perfect na sana pero ingat ka lang sa posing at baka kung saan ka lumanding. Ano kaya ang sinabi ng dalaga sa video? Walang kukurap. Ito ang isa pang nag-viral dumaan sa feed natin last week. Ito raw ay boxing match nang nakapiring. Gabi-gabi silang binabagabag ng makapanindig balahibong kaluskos. Mukha siyang ahas, tapos may dila. Akala ko ho talaga sawa at medyo malaki na. Naglakas loob si Jopet na ipasok ng buo sa butas ng kisame ang kanyang cellphone at dito malinaw na nakunan ang isang bayawak. Kapag bumigat pa siya ng bumigat, babagsak na siya sa amin. Baka isang araw katabi na namin siya matulog. Paano nangyaring sa bahay kung saan may nakatira mga tao, may naninirahan ding bayawak? Yan ang ating imbestigahan. Ang silipin namin ng bawat sulok ng bahay. Isang bagay ang aming nadiskubre. Tubig. Katabi po namin ay creek. Likod po namin, ilog po siya na nagkokonekta sa Batasan San Mateo Bridge. May mga bayawak kasi tayo sa gubat lang nakikita, sa matataas sa bundok. Pero yung pinaka-common na bayawak dito sa Luzon, yung Varanus marmoratus, madalas yan makikita nyo sa mga, bukod sa mga lowland forests,
May din sila sa mga bakawan, pero madalas sa mga lugar na may tubig. Mga ilog, mga sapa, semi-aquatic sila. Sa mga ganitong lugar, nakakakuha ang bayawak ng source of food nitong isda, daga at kung minsan putas. Ito nga raw ang magpapaliwanag kung bakit may bayawak sa residential area ito. Pero paano kayang ang bayawak mula sa tubig nakaakyat sa kisame ng ikatlong palapag na bahay? Sa bahagi ng creek, may nakita kaming mataas na puno ng kawayan. Nang tuktok, umiindayog papasok sa kisame ng bahay. Hinala ng mag-asawa, sa naturang kawayan dumadaan ang bayawak para makapasok sa kanilang kisame. Minsan, umaakit sila sa mga puno para matulog or para mag-roost. So, may idea siguro kung bakit nakita sa kisame yung bayawak is because nakasampa yung bayawak sa isang puno, tapos pinapasok na talaga routinely yung kisame na yon as a form of shelter. Talaga namang very flexible ang mga bayawak, kayang umakyat ng puno at lumangoy sa tubig. Oo ha? Hindi sila choosy sa tinitiran. Sa sobrang flexi nila, kung minsan umaabot pa sila hanggang sa mga bahay ng tao. Dami mong alam, Kuya Kim! Dami mong alam, Kuya Kim! So, as for yung pusa kung bakit may injury, while it is possible na baka nakagat ng isang maliit na bayawak, wala tayong substantial evidence na nagpe-predate yung mga bayawak talaga. Ay, chill ka lang dyan ah. Panatag naman daw ang mag-asawa ng housemate nilang bayawak, friendly. Yung tumagal na ng tumagal, yun na yung hindi na siya nahihiya. Lumalapit na siya sa butas. Dilaan niya pa yung kamay ko nun. Sa mga oras na naroon kami sa bahay, pansamantala daw umalis ang bayawak. Malamang daw ay babalik ito sa gabi na. Pero ang tanong, and they lived under one roof happily ever after na kayang atake nila? Ang hatol ng mag-asawa. Since I have 2 kids, mas okay na mahuli siya. Meron tayo ditong wildlife rescue centers. Pwedeng kontakin ng individuals na gustong magpakuha ng isang wildlife na nandun sa kanilang mga bahay. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources o DENR, pwedeng i-release ang nakuhang wild animal sa malapit na kagubatan. Pero kung hindi makontrol ang sitwasyon o masyadong malaki ang hayop, pwedeng humingi ng tulong sa DENR field offices tulad ng Senro at Penro. Malapipibi collab ng tao at hayop. Sino man ang kailangang lumabas ng bahay, siguraduhin magagawa ito sa paraang ligtas at walang masasaktan. Dami mong alam, Kuya Kim! Caught on cam ang isang babae na nahulog diretso sa bangin. Ingat-ingat tayo mga kapuso. Baka ang inyong mga ngiti sa picture mauwi sa ngiwi. Dahil ang isang dalaga sa video, gusto lang sana naman ng pangmalakasang litrato. Pero nauwi sa trahedyang pagkahulog. Kinabahan po kami at natakot kasi po sa gilid po kasi ng puno is bangin po. Bangin na po talaga yun. Ano kaya ang sinapit ng dalaga sa video? Dito sa Antipolo City nangyari ang trahedya, kung saan ang isang tahimik na hapon sa kabundukan, napasag ng mga sigaw na ito. Ganito po kasi naaalala kong nangyari. Nung umakyat po siya ng konti doon sa puno para po gawin yung toast na tumalikod po, doon po nangyari yung insidente na bigla po siyang nadulas at nahulog po. Ayon sa isang pag-aaral mula sa Journal of Family Medicine and Primary Care, may 215 katao ang naulat na nasawi sa buong mundo mula 2011 hanggang 2017 dahil sa selfie-related incidents. Karamihan nahulog mula sa matataas na lugar tulad ng bundok, gusali o puno. Dami mong alam, Kuya Kim! Ano nga bang dapat gawin kapag tayo ay na-fall? Para sa pasyente, kung siya yung nagtulog, dapat hindi mo na siya gagalaw. Para sa mga tao nasa paligid, titinan mo na nila, i-assess nila kung ang pasyente ay gising pa, no? At wag na wag nilang gagalawin kaagad to kasi hindi po natin alam kung saan may bali ang pasyente. Hindi kaagad nagmamanifest ang bali, no? Depende kung saan po ito nabali. May mga bali po ng mga hairline fracture lang tawag natin. So maliliit. Ano nga bang sinapit ng dalaga sa video? Nakaligtas pa siya. Sa kabutihang palad, natagpuan namin siya dito sa Antipolo City. Ang 19-year-old na si Yana. O kamusta naman kayo dyan? Ikwento niyo naman kung ano nangyari sa video. Hello po Kuya Kim, okay naman po and ganito po kasi yan.
I-move ko po dapat yung yung paa ko. Kaso paggalaw ko po, na out of balance po. Tapos dun po, yung isang kamay ko po nakakapit pa dun sa isang sanga po. Kaso po, matulis din yung sanga. Nakabitaw din po ako. Ano naman ang naramdaman mo pagkatapos mo mahulog? Nakakagulat po. Kasi yung paglaglag ko po talaga dun is unexpected po. Mukha mang nahulog sa bangin si Yana sa video. May mga halaman daw naman na humarang at sumalba sa kanya. May mga sugat ka ba o pilay o galos na natamo? Gas-gas lang po. Since yung nabaksakan ko po is may harang po talaga. Tapos yung lupa po na baksakan ko, malambot po siya, basa-basa po siya. Ayon sa mga eksperto, kahit malambot ang lupa, pwede pa rin magdulot ng injury ang pagbagsak mula sa mataas na lugar, lalo na kung mali ang bagsak ng katawan. Kaya kahit mukhang masaya lang, delikado pa rin ang mga ganitong thrill-seeking activities. Ang dami mong alam, Kuya Kim! So overall po, Kuya Kim, okay lang naman po ako ngayon. Sa tuwing pinapanood ko po siya, sobrang natatawa na lang po ako. Kumpara kay Yana, isa na lang itong nakatutuwang kwento. Isang paalala ito sa atin na magdoble ingat sa pag-post sa mga litrato. Dami mong alam, Kuya Kim! Anong gulo ito? Bago pa kumunot ang noon ng lahat, hindi raw nagbubugbugan ng mga tao sa videong ito. Ito raw ay boxing match nang nakapiring. At imbis na dalawa, tatlo pang magkakalaban. Paano nga ba sila humantong sa eksenang ito? Kumusta na kaya sila? Sa mundo ng internet, isang pindot lang, boom! Viral agad ang kakaiba, kahanga-hanga at minsan nakakabaliw na pangyayari. Tulad ng isang ito. Naku, ingat! Ang video ay kuha sa Roa City Capiz si John Christ aka Jam Babes. Wala naman daw away na namagitan sa mga taong nasa video. Ito raw ay isang palaro lang sa nagdaan na fiesta sa kanilang barangay. Hitik sa aksyon ng video. Sa loob kasi ng isang gawa-gawang boxing ring, may 3 kalahok na nagbo-boxing. Hindi lang basta boxing boxing to habang nakapiring. Ang mga ganap tuwing fiesta dito sa amin is liga, sayawan at boxing na nakapiring at iba pa. Nagsimula po ang boxing na nakapiring sa aming barangay kagawad na si Limboy Vasquez at ang mga sumali dito ay member ng LGBT community at katuwaan lang po. Sa simula ng laban, pinaglapit muna ng umaaktong referee ang 3 magkakalaban hanggang isa-isa nang humiwalay ang bawat isa sa hudyat ng referee. Ang isang player agad na nagpakawala ng suntok na hindi naman nakatama ng kalaban. Pero maya-maya pa, ang isa pang kalahok lumapit at nakisali na. Dahil walang nakakita, ang isang ito todo sa pagpapakawala ng mga suntok sa hangin. Ilang sandali pa, labo-labo ng 3. Ang nakapants halos mabuwal sa harap ng audience. Ang manonood naman kanya-kanyang hiyawan. Sila yung nagbibigay ng kasiyahan sa tuwing fiesta. Sobrang saya po, lalo na yung blind boxing na naging highlights ng fiesta. Sino-sino ang matatapang na sumali at nakipagsuntukan? Kamusta na kaya sila? Ang boxing ay isa sa pinakamatandang sport sa mundo. Nagsimula pa raw ito noong ancient times sa Egypt. Sa professional boxing, 3 minutes kada round at umaabot ng hanggang 12 rounds ang isang match. Ang target area sa boxing ay mula bewang pataas lang. Bawal sumuntok sa legs o sa likod. Ang boxing ay may iba't ibang weight classes para patas ang laban ng magkaibang timbang ng boxers. Dahil mo kagid na balaan, Kuya Kim. Dami mong alam, Kuya Kim. Sa ginanap na boxing na nakapiling sa barangay nila Jam Babes, wala naman daw weight class dahil katuwaan lang ang ginawang event. Ang laban ay tumagal ng lagpas sa 1 minuto. Ang 3 nakipagbakbakan nakilala namin.
In the left corner, ang suntukera supreme na si Erica. In the right corner, ang gigil boksingera beauty na si Kyla. Mula sa center, ang Miss Kembot Kamao na si John Paul. Bakit nga kaya sila sumali sa palarong ito ng fiesta? Kasi niyaya lang po ako ng mga kabarkada ko na sumali, kaya yun, sumali ako. Go lang ate. Palaban kasi. Kagustuhan ko na sumali sa larong boxing na yon kasi alam ko sa sarili ko na kaya ko din. Pero ang tanging goal daw nila ay makapagpasaya ng mga kalugar. Hindi naman po mahirap dahil nag-enjoy kami at walang labis na nasaktan. Kaya ako sumali para magpasaya ng mga tao. Pero sino nga bang tinanghal na panalo? Si Erica ang nagwagi matapos mag-alisan sa loob ng ring ang kanyang mga katunggali. Yung feeling ko sa sarili ko is mas masaya ako dahil nanalo din ako. Bakulaw siya. Ang haba ng kamay niya. Pero magtutuos pa kami ulit. Ang masasabi ko kay Erica, magaling siyang sumuntok pero mas maganda ako. Wow! Marami man ang natuwa sa kanilang palaro. Meron ding hindi nagustuhan ang boxing na ito. Well, delikado itong contact sport na to, lalo na blindfolded. Pwede ito mag-cause ng tinatawag natin na traumatic brain injury na maaaring magdulot ng concussion, loss of consciousness, at long-term cognitive impairment katulad ng memory loss. Ayon kay Jam Babes, na isa rin palang SK kagawad sa kanilang lugar at kabilang din sa organizer, sinigurado naman daw ng barangay ang kaligtasan ng mga kasali. Meron kaming medic akong nakabantay in case po na may mangyari na hindi namin inaasahan. Safe naman po ang laro nito. Bilang isang referee, binabantayan ko ang mga player. Ang ating mga palaban na boksingero nasa maayos naman ang kalagayan. Bahagi na talaga ng bawat pista ang mga palarong ubod ng saya. Kung anumang twist ang gawin sa bawat palaro na kinabulatan natin, dapat pa rin isaalang-alang lagi ang safety ng mga sasali para everybody happy. Ang dami mong alam, Kuya Kim! Ang dami mong alam, Kuya Kim! May mga kwento rin ba kayo viral worthy? Just follow our Facebook page. Dami mong alam, Kuya Kim, at ishare nyo doon ang inyong video. Anong malay nyo? Next week, kayo naman ang isasalang at pag-uusapan. Hanggang sa muli, alamin ang mga kwento at aral sa likod ng mga video nag-viral dito lang sa... Ang dami mong alam, Kuya Kim! At dapat, kayo rin.